I have a question. Uh-oh. So, look at me. Look at my eyebrows. Is it even? Is it good? Is it bad? Because you told me not to do it. So, is it okay? It's not like 100% healing. Like pinagtitripan mo naman ako. So it's Healing? not. No, I What do mean you mean like healing? What did you do? no, I mean what do you mean? Like it doesn't like you need to wait. English na naman ang hirap-hirap naman ito. Why would you do your eyebrows in the morning? No, I woke up like this, love. I woke You up woke like up this. that beautiful? Wow. No, how is it? Is it bad or is it No, okay? it looks good. You're lucky. You like why? What do you mean why? You've seen so many evil, But this one need to have a wicked retouch women. after 3 No, months. don't do the touch-ups. That's where they start to make you look more and more like the devil. No, it's okay. It's okay lang, right? Touch-ups where? In the Philippines? Yeah. You can't go to the Philippines in 3 months. Of course not. I'm gonna go there maybe around let's say maybe like, but it's okay, not bad, right? Sabi mo yan ah. I love it. Love it. Good morning mga kalalabs. Happy Monday. First time niya kasi makita yung kilay ko kagabi. Sabi niya sa akin, "Oh, akala ko magiging kasi nagwo-worry siya kagabi kasi or nagwo-worry siya before nung gagawin ko siya kasi nga yung parang natatakot siya na magkaroon ng like ibang anong tawag dito mga yung shape ba? Kasi yung mga nakikita niya sa internet, yung shape parang weird. Tingnan naman to asawa ko, inano niya talaga yung mga pillow sa floor. Ayusin ko yung bed, but first, gawa muna ako ng breakfast. Pero gagawa ko ng sariling tinapay ba? Tinapay na sobrang dali. Kuha lang ako ng aking mga ricados. Ricados talaga no. Ay, andito pa si Nicole kasi. Kaya sabi ko, naisip ko baka gusto niyang kumain ng tinapay. Let's make it. Alam niyo na to, yung ginagawa kong tinapay na na sobrang dali. Si Papa Dave sabi niya, ano ba naman tong weather natin dito sa Vancouver? It's already 9, it's almost 9. And then, yung madilim. Sabi ko, ganyan talaga. We need to accept it. Ganyan ang ating pa-weather dito sa Vancouver. Madilim. Okay, I will make this quick bread. 2, 3, 4, 5, 6. Minsan, kahit mini-measure ko siyang ganyan, na minsan sumusobra, minsan kumukulang, pero di naman siya yung talaga, yung kailangan perfect na perfect. So, 2 tablespoon of baking powder. You make yogurt. Halo-haluin ko lang siya. Are you okay? Jetlag na jetlag siya. What time you woke up? 5:30 ka dyan. Parang maaga pa nga eh. Like alas 5:30 ba siya nagising? Pero ako kasi nagising ako 7:30. Talagang bumawi ako sa tulog. Kasi talaga, kailangan ko ng sleep. Okay, lagay lang ako ng konting tamis nito. Maple syrup pang gagamitin natin.
So, hatiin natin to ng half, kalahati. Kay Nicole, kalahati sa akin. Nagawa ko dyan. Tapos, lagyan natin ng prosciutto. Tapos, cheese. Mozzarella cheese. Mas masarap kasi siya pag may ganyan. Okay, and then, ifo-fold natin siya. Alam nyo, same ingredients lang yung ginagamit ko, pero different feeling yung laman sa loob. So, if ever na gusto nyo itong itry, try nyo. Lagyan nyo siya ng cheese, lagyan nyo siya ng kung ano-ano. Kung ano man yung gusto nyong ilagay. Kasi ako, minsan cheddar cheese na may green onion, ganun. And sapat na. Okay na yun. So, kita nyo yan. Tapos, di mo na kailangan maghintay pa ng matagal, B. Lulutuin natin to ng 15 minutes or depende kung hindi pa siya masyadong luto din. You can add more, 5 minutes, something like that. But that's good. O, diba? Ganun lang siya kadali. Okay, linis muna tayo habang hinihintay kong maluto yung bread. And kailangan ko palang ayusin yung luggage ni Papa Dib kasi lalabhan ko yung mga dala niyang damit. Kasi lahat naman marumi. Parang sira na tong luggage ni Papa Dib. Ayaw na parang mahirap na siyang Lab, I think your luggage is broken na. Doesn't wanna... Matagal niya na tong luggage. I think nabili niya to sa sa Dubai or something. Organize yung ni Papa Dib this time. Kasi itong cubes na nabili niya, organizer ng damit niya, is very nice. Siya parang pwede siya mag-expand. So, it's better. Saan niya ba ito nabili? I think sa Amazon. Hindi ko maalala kung saan niya ito nabili. Ganyan siya. Yan, meron pa siyang ganito, oh. Diba? It's nice. Ganda ng sandals na nabili niya. Yung mga dala niyang anik-anik niya sa travel. Parang naubos na to, ah. Electrolyte, and then yung Hass niya. Kasi di ba nga, meron siyang high cholesterol. Pero, na namin siya, yung cholesterol. Yung okay na yung cholesterol niya. But then, he continued to have this, yung Hass, and then yung mga iba't iba niyang iniinom. Like vitamins, ano pa ba? Yung brown flax, yun, ginagamit niya din. Okay. What is this paper? Oops, basa. Ano to? Basa siya. Okay. Yung resibo ng kanyang dental.
Linisin ko lang yan. Kunti lang pala yung dala ni Papa Dib na maruming damit niya. Ubay! 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 Come, 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 come. Hug naman, Ube. Ito, alaga ko. Would you? Say hi. Say hi. Hello po. Kamo. Good morning po. Another day, another vlog. Kamo. Another day, another... Hugable to si Ube. Hugable. Here. Hindi ko pala kailangan labahan yung mga damit ni Papa Dib kasi ano siya, nagpa-laundry pala siya. So, lahat ng damit niya is malinis. Yung hindi lang malinis is yung suot niya kagabi. O, diba? Dilinisin ko na lang yung luggage niya. I-try kong ano, ano to, parang sira naman na. Sabi ko, parang sira yung ano mo, B. Yung luggage mo. Kaya magsara eh. See? Wala. Ayaw talaga magsara. Parang, oh no. Ayaw talaga, oh. Ayaw niya bumaba. Ayaw mo bumaba, B. Siya na lang mag-ayos niyan at baka masira ko pa. Ito na pala yung tinapay natin, mga kalalabs. Maya ko na yung kainin. For now, coffee muna ako. Tsaka linis kasi meron akong mga ano dito, kailangan linisin ng mga pinggan. Put away ko lang yung ating mga ito. Malinis na itong mga to eh. Alam nyo, naloka talaga ako kay Papa Dave today. Oh my God, kababalik niya pa lang. Ni-stress ako ni Papa Dave. May gulay siya. Alam nyo, sa totoo lang, ang hirap talaga ng may asawang foreigner. Kasi yung saloobin mo, yung gusto mong sabihin, hindi mo ma-explain ng properly kasi English yun. Hirap na hirap ako mag-explain sa kanya. May gulay siya. So ngayon, kasi ganito yon. Meron kami ngayong bagong keypad. Ayan siya. Ito yung ginagamit namin papasok dito sa building. Hindi ka makapasok kung wala kang ganito. Hindi siya yung susi na regular. Ito talaga siya. Yung building namin, nagpalit sila ng keypad. Pero itong bago, nag-work lang siya sa elevator. So, hindi ka pa makakapasok ng building kasi hindi pa siya nag-work sa mga entrance tsaka sa parking. Yung dati namin, meron kaming dalawang black. Ngayon, isa sa akin, isa kay Papa Dave. So, ang nangyari niyan is, binibigay ko na lang kay Nicole yung isa, tapos isa kay Papa Dave. Ako wala ako, pero nababuzz ko naman yung sarili ko. So, tatawagan ko lang yung sarili ko, makakapasok na ako dito sa bahay. Ngayon, nawawala yung isang black, yung meron na lang is yung na kay Nicole. Hindi ko alam kung naiintindihan ako ni Papa Dave. Sabi ko sa kanya, so punta na siya dun sa parking. Sabi ko, I cannot let you in the elevator going to the parking because we don't have the old keypad. And then sabi niya, okay, gumanon siya. So na-explain ko, sinabi ko na yun sa kanya. Tapos ngayon, nakapantulog ako, di ba? Ngayon, sabi niya, okay, I'm leaving. Sabi niya, oh wait, you need to come with me because you need to let me into the parking and then so that I can, charge the car. Sabi ko, Beb, I already explained it to you. I cannot get in the other elevator or going to the parking because I don't have the keypad. So sabi niya, no, just come to me. Come to me. Sabi ko, bakit? So sabi ko, sige na nga, nagpalit ako. Sabi ko, okay, let's go. Ngayon, okay, let me into the elevator, sabi niya sa akin. So pangatlong na high blood na me. Sabi ko, Beb, I told you already upstairs, like twice. I cannot let you in there because I don't have that old keypad. Okay. That's what you meant. Oh my God. Oh my God, sabi ko, hindi mo na-get? Sinabi ko ng ilang beses. Sabi niya, I didn't understand. Sabi niya, ganun ba kabaluktot yung English ko, be, na hindi mo naintindihan yung sinabi ko na I told you I don't have the old keypad so I cannot let you into the elevator going to the parking. So, sabi, lutang ang lolo nyo.
Naluloka ako. Ngayon na naman, okay. So, ang nangyari is, buti na lang, yung landlord namin dito sa building, andyan siya sa baba. Bigla siyang pumasok doon sa may back door. Ngayon, can you let us into the elevator? So, sabi niya, come with me. Sinama niya pa ako sa sasakyan. Sabi ko, ba't kailangan ko muna ng sasakyan? Nakapasok ka na, ba't pa ako pupunta ng sasakyan? Sabi niya, no, just come with me. So, punta ako sa sasakyan. Tapos, dinrive niya palabas ng building yung car. Tapos, sabi niya, okay, I'll see you later. My God ka, babe. Sabi ko, Diyos mio, Marimar. Yung inis ko kanina, parang sasabog ako kasi paulit-ulit ko ini-explain, di niya ako naiintindihan. Ganyan ba kayo? I think sa mga sa mga makaka-relate nito is yung may mga asawang foreigner. Okay. So ngayon naman, naglilinis ako, tapos naligo ako, umupo ako sa computer ko kasi may pinapatapos siyang trabaho sa akin. So, okay, tapos tumawag. Babe, you need to come down, you need to get ready because I'm coming home, sabi niya. Sabi ko, why? Sabi ko, why I need to get ready and wait for you downstairs? Sabi niya, to let me in to the building. Oh my God, babe, I don't have the keypad. The old keypad. Sabi ko, drive ka doon kay Nicole, kunin mo yung old keypad para maka-enter ka sa parking. Oh yeah, that's right. Oh, di ba? Ganon ka-hard. Kala nyo ganun lang kadali, no? Meron tayong mga pinagdadaanan sa mga asawa nating foreigner. Okay, mga kalalabs? Hindi porket asawang foreigner ganun-ganun lang. Ang hirap i-explain ang feeling. Ngayon, magmemerienda lang ako. May niluto akong bilo-bilo nung nakaraan. And gusto ko na siyang ubusin kasi kukunti na lang naman yan. Ayan na lang siya. Alam nyo ba, kung gumagawa kayo ng bilo-bilo, so ang nilagay ko dito is yung purple yam, syempre yung glutinous rice flour, and then sago, and coconut milk, and sugar. And then, hindi ako makahanap ng saging na saba malapit dito sa bahay, sa may TNT pa. Tamad akong pumunta doon. Ngayon, ang ginawa ko is, niluto ko na lang siya, tapos meron akong saging na regular, ito siya, nag-iisa na lang. Ito, tinry kong nilagay sa bilo-bilo. And okay naman pala siya. Pag wala kayong saging na saba, try nyong lagyan nito, okay lang. Perfect siya. Ngayon, ipapainit ko to at kakainin natin siya. Kasi bigla akong nagutom. Ang kinain ko lang naman kanina is yung niluto kong tinapay na may prosciutto at saka may cheese. And, kailangan ko na rin lutuin tong natitirang natin, roasted vegetables na nabili sa Costco. Nag-request si Papa Dib na salmon yung dinner tonight. Sabi ko, okay, I will make that. Actually, ibalik ko to sa ref. Hindi sa freezer sa ref na lang. Para mamaya saktong i-roasted na natin siya. Magluluto din ako ng rice para kay Nicole kasi ayun yung si Nicole magra-rice yun. Nagdi-defrost na rin ako ng aking salmon. Maaga pa naman. It's only 1 p.m. Kaya, may ako magluto. Try ko nga palang i-edit yung vlog ko kahapon. Na lang ako kay Papa Dib talaga, oo. So, yun, hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. O tuloy, hindi ako makamove on kasi talagang ang aga-aga sabi kong ganun. Ini-stress me. Sabi ko, kababalik mo lang, tumigil ka. Huwag mo akong inaano. Oops, may tumatawag. Tayo lang. Ano yun? Who's this? Okay. Tumutunog siya dun sa may ko. Sa may, computer ko. Sorry. Okay, hindi ko siya sinasagot, mga kalalabs. Why? Because I don't know the number. Hindi siya naka-register sa phone ko. Kasi wala naman ako inaasahan na may tatawag sa akin. So, never answer a phone call. Especially, wala naman kayong inaasahan na tawag. Second is, wala naman sa phone record nyo. Kasi, scam yan. Hindi sila real. They're scammer. Kaya, ingat kayo. Madalas nga ako makareceive ng mga random text messages.
kunwari, na wrong send sila, ganyan. Kasi kinukuha nila yung attention mo eh. Kinukuha nila yung attention mo na dapat, ay, mag-message ako dito sa taong to. Hindi ko nga alam kung paano nila nakukuha yung mga phone numbers, email, ganyan eh. Hindi mo naman pinapamigay ng random yung phone number mo. Basta na lang may sa'yo, mayroong tatawag bigla-bigla. Tumatawag to kahapon sa akin, pero hindi ko sinasagot. Kasi, B, hindi kita kilala. First of all, wala naman akong inaasahan na tawag today. Kaya hindi kita sasagutin. Okay, kainin natin yung ating bilo-bilo muna. And then mamaya magluto tayo. Yummy. Kunti na lang to. Ubusin ko na. Sarap. Good morning mga kalalab. Sa next day vlog tayo. Hindi na ako nakapag-continue ng vlog ko kagabi or kahapon. Paano naman kasi, si Papa Dave, like, ang kulit-kulit. Dahil nga may jet lag siya. Ngayon, di ba nagluto ako ng ng dinner namin. So, yung niluto ko lang naman is yung salmon at saka yung roasted vegetables. Tsaka nagluto lang din ako ng rice para kay Nicole. Tapos, after ng sabi niya, manood tayo ng ganito, ganyan. Eh, ako, pag humiga ako, parang wala na akong ganang gumawa ng kung ano-ano dahil nga nadamay na rin ako sa katamaran ni Papa Dave kahapon. Tamad lang yan ngayon dahil nga siya, yung may jet lag siya. Pero, I think, maganda yung tulog niya kagabi. Natulog siya ng around 10:30, nagising siya ng 7. So, I think, okay naman na siya. Pero kahapon talagang hindi niya kaya yung jet lag niya. Sabi ko, ilang days yan kasi ako, oh my God. Bukod sa yung anak ko ay kulit na ayaw matulog hanggang alas 4 na madaling araw. Eh talaga naman, B. Okay naman na sana yung jet lag ko kung hindi lang dahil kay Nicole. May mga nabasa pala akong comment mga kalalabs na nakaka-relate sa akin kasi yung mga kabataan daw ngayon ganon. Actually, ewan ko kung ano nangyayari sa mga kabataan ngayon. Yung parang talagang bet na bet nila yung matulog ng sobrang late. Hindi yan healthy. Kanong kabataan namin, natutulog kami, alas 6 na sa bahay ka na, nakakain ka na, matutulog ka maaga, at magigising ka din ng maaga. Pero ngayon, puro sila gadget. Nakaka-drain ng energy. Yung mga ganong kaganapan. And may nagtanong din, anong problema ng anak mo? Bakit siya ganyan? And then, sinabi niya, ganyan talaga yung mga kabataan. Totoo. Wala silang problema. It's just that, ang problema is gadget. Kaya, napag-usapan namin ni Papa Dave na tonight is the night na bibigyan namin siya ng leksyon. Dahil, hindi pa rin siya tumitigil sa, kakabang niya ng mga door ng late na. Sabi ko, wag mong gawin yan pag hindi dito na si Papa Dave. Kasi si Papa Dave, jet lag yan. Baka mamaya, maisturbo siya sa tulog. Alam mo yun, ako nga nung naisturbo ako ng tulog, gusto ko na kasi talagang ma-normalize yung sleep pattern ko. Naiirita ako pag may nakaka-isturbo sa akin. So, ganun din si Papa Dave. O, pinag-usapan namin ni Papa Dave na today is the day na kailangan, mga around 10, kinuha ko na yung lahat ng mga gadget. Kasi ganun talaga. Dahil kagabi po ay nagpuyat na naman siya. Pero, ayun nga, struggle is real. Share ko lang din to sa inyo, no, mga kalalabs, yung napagdadaanan ko kay Nicole. Actually, marami akong napagdadaanan sa anak ko. Hindi ko lang na-share sa inyo. And I know, sharing is caring. Kasi pag nag-share ako ng ganito, may mga parents din na nagkakaroon ng struggle sa kanilang mga anak, especially nagkakaedad na yung mga anak nila. Si Nicole is 16 years old. She's getting there. So, nag-iiba yung mga pattern. Like, every year, nag-iiba yan. Actually, napapansin ko kay Nicole, first semester ng kanyang school, okay siya. Pero pag sa second na, middle na, nag-aano na siya. Yung parang, iba na ulit. Yung parang nag-iiba yung, niya sa school. So, yeah.
Alam niyo sa totoo lang 'no, aaminin ko sa inyo natatakot akong mag-share ng mga struggle. Kasi I don't know kung ano yung makukuha kong comment sa bawat tao. But then I realize na 'pag nagse-share ka ng mga ganito, may mga parents din na nagse-share ng kanilang mga experience sa kanilang mga anak. Like hindi naman sa sinisiraan mo yung anak mo sa social media, hindi naman 'di ba mga kalalas, as you can see yung nag-share lang ako sa inyo ng struggle ko as a parent. And then on top of that, like nagse-share ka ng ganyan and then there's a parents, like there's a lot of parents na ano din, magko-comment and then they would say like similar na na-experience nila and then nagse-share sila ng what to do, ganyan, ganito yung gawin mo, ganito, ganyan. So ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung plano namin ni Papa Dib na gawin. So yun na nga, like magti-take kami ng action ngayon. Kasi nag-take na kami ng first step na action namin kay Nicole na pag meron siyang na-miss sa school, na late siya, automatic absent na yung i-ano sa kanya nakaka-receive kami ng email. So ngayon, ang mangyayari niyan is meron kaming rule sa kanya na once na maka-receive kami ng email, magbabawas kami ng allowance niya. And that what we did last time. So dire-diretso na naman siya. And then, pag naka-receive na naman kami ng email ngayon, whatever like she will do na against sa patakaran namin, meron kaming action na gagawin. And it's normal. Hindi naman siya strict na thing. It's just that we need to teach our children like to respect the parents, and on top of that, like tinuturuan din natin silang matuto na dapat kung merong ganitong like patakaran ang magulang. Kasi alam niyo sa totoo lang yung patakaran ng magulang tapos sa patakaran or rules sa magiging future nila is going to be the same, 'di ba? Example, on time ka dapat sa school. Pag nagkaedad ka na, dapat on time ka sa trabaho. Paano kung yung ngayon hindi mo natuturuan yung sarili mo na maging on time sa school, then hindi ka rin magiging on time sa trabaho, 'di ba? So, and then we need to teach them as well how to respect pangalan nito, time, 'di ba? Kaya sabi ko sa kanya, sabi niya, "Oh, it's just school, blah, 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 blah." Sabi ko, ang school diyan nag-uumpisa din kung paano mo irespeto yung mga teacher or magiging like mga tao. Sabi ko gano'n, diyan din nag-uumpisa na irespeto mo yung time sa work at paano mo irespeto din yung mga giging katrabaho mo. Ganun yun, di ba? So, first, respect the parents, respect sa house, respect the parents. Second will be the teacher, and then the next will be like so on and so forth, di ba mga kalalab? So, ayun na nga. Ganun ang, ay nako po. Di ko alam. Basta, sa mga nakarelate, ayan, maraming salamat. Sa mga mag-a-advise, feel free to advise, ayan. Wala pong any problem ang Junakis natin, is just that, ganun talaga ang mga kabataan ngayon. Like, ang hirap nilang like, hindi naman sa control, ang hirap nilang pagsabihan. On top of that, pag pinagsabihan mo sila, you need to be careful. Kasi sa panahon ngayon, they're very sensitive. 'Di ba? Napansin nyo ba yan? Yung parang may sasabihin ka na hindi naman siya pasigaw pero para sa kanila pasigaw. So you need to be gentle as well. Kami noon, walang ganyan. Kurot dito, kurot dyan, palo sa puwet. Matigas ang ulo mo, palo sa puwet. Like, kurot sa tainga. Ay nako, kung ano lang yung mga pinagdaanan natin, hindi nila napapagdadaanan yan ngayon. Tayo nung ay nako, si mama ko, si papa ko. Ay, grabe, yung talaga. Wala pang ano nun. Like, may nagawa ka lang na mali, pak, palo sa puwet, kurot sa tenga, ang dami mong ganun yung mga natin dati. Pero ngayon, especially dito sa Canada, bawal mong anuhin yung mga anak mo dito kasi meron silang dito. Paano kung nagsumbong yung anak mo, yung ang mama ko, ganyan. Pinapalo ako, bawal kasi dito eh. Kahit naman sa Pilipinas ngayon, di ba may mga ganun-ganun ng Depende kung saan ka, sa city or sa probinsya. Sa probinsya, uso pa rin yung ganun. Yung sisigawan ka, papaluin ka, ganyan. Pero sa city, hindi ko lang alam. But anyway, ayusin ko lang tong napakaganda kong halaman and then maliligo. Kaya may towel ako dito. Naliligo na rin si Papa Di. Meron kaming ganap today. Magsiset up kami ng aming, banner sa may hotel, sa may West, basta West something hotel.
mag-ano kami, mag-set up kami kasi pinapa-set up ng aming kliyente. So, 3 kami magse-set up, yung kasama namin sa office, ako at si Papa Dave. Kaming dalawa lang sana ni Papa Dave, pero I think malaki yung isi-set up naming banners. So, kailangan ng 3 or more. Depende. So, sana ano namin siya. Maayos namin siya ng madali. Kaya, ayun. Anyway, mag-end na rin ako ng vlog. Panoorin nyo na lang yung the next vlog natin, mga kalalab. Salamat po sa pakikinig sa mga bla 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 ni Mami Faye. Wala lang, na-share ko lang tong mga to, yung mga experience na parang nakakaloka. Pero, let's embrace the journey. Embrace the journey talaga. So, thank you all for watching. Please don't forget to like and subscribe, mga kalalab. See you on our next vlog. And have a good day, have a good night, good morning, good afternoon, good evening. Bye-bye.